Mas naging panatag si Skylight na nagtungo sa ospital, kung saan naka-admit si Kin Torres dahil kasama niya si Dylan Eros. They were quiet the whole ride, though. Hanggang sa makarating na sila sa tapat ng particular na hospital room, ay wala pa rin silang imikan. Kahit na komportable siyang kasama ito. Now awkward naman siya habang iniisip na kakaharapin nilang dalawang kanyang ex-boyfriend. She felt exhausted with the thought. Hindi niya akalaing hanggang noong mga oras na iyon, pinoproblema pa rin niya ang lalaki sa kanyang nakaraan. Hindi na dapat niya iyon pinagtutuunan ng pansin. Pero ayun siya, pinto na lamang ang pagitan nila. Sigurado siyang nakaget over na siya kay Kin, 100% sigurado siya. Ang hindi lang niya maintindihan kung bakit ginugulo pa rin siya nito, kahit na matagal na itong tinapusang sa kanila. Tila nakalimutan na nitong nasaktan siya nito ng husto noon. Kung nakalimutan na nga ito, fine, ipapaalala niya. Dito muna ako. Humugot siya ng malalim na hininga at tiningnan sandali si Dos. Tumingin siya sabay ngiti ng bahagya bago niya binuksan ang pinto. She admired him, again for he knows how to give time and privacy. Inaasahan na niyang madadatnan niyang gising si Kin, kaya hindi na siya nagulat nang dumilat ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Tinitigan niya ito ng walang emosyon. Mukha itong miserable. May benda ito sa ulo at sariwang gasgas sa panga. May mga bahid pa ng dugo ang suot nitong hospital gown. Napansin niya ang panginginig ng mga mata nito nang mapagtanto siguro kung sino siya. Dahan-dahan itong bumangon habang inaalalayan ang braso nitong may sugat rin. Skylight. Sambit dito gamit ang nangihinang boses. Paunti-unting nagliliwanag ang mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nakikitang reaksyon nito. Ngunit, wala siyang maramdaman. Kung gusto pa sana niya ito, dalawang bagay sanang maaaring maghari sa kanyang dibdib. Galit, dahil nasasaktan siya, o tuwa, dahil ipinapakita pa ulit nito sa kanya na gusto pa rin siya nito. Pero wala. Ang nasa isip lamang niya ay isa itong malaking tinik na kailangan na niyang tanggalin sa kanyang buhay. Papansin lamang ang lalaki. Nagsimula lang naman itong umaligid sa kanya nang malaman nito ang tungkol sa kanila ni Dos. He just wanted an attention. Bakit akong pinapunta mo dito at hindi si Adrian? Nakilala niya si Kin mula pagkabata, ngunit ng mga sandaling iyon, misulang nawala na sa kanyang utak ang lahat ng nakalakihan niyang pag-uugali nito. Kahit anong gawin niya, hindi na niya ito kayang intindihin pa. I want to see you. Sinadya mo bang ibangga ang sasakyan mo? Gumawa ka lang ba ng paraan para puntahan kita? Napangisi siya. Paano kung namatay ka? It's better. At least, I've learned that you still care for me. Oh, are you sure? Nakangising tugon niya. Kung wala ka ng pakialam sa akin, siguro hindi ka naman pupunta rito. May pakialam ako sa'yo dahil kahit paano may pinagsamahan tayo. Pero hindi ako pumunta rito dahil may halaga ka pa sa akin. For your information, I went here with my fiancé. Pumunta ako rito upang alamin kung ano talagang nangyari sa'yo para maipasabi ko kay Adrian. Paglilinaw niya. Gusto ko ring sabihin na huwag mo na akong guluhin pa dahil simula nung natapos tayo, hindi kita ginulo kailanman. You were the first who let go, Kin. Lalaki ka, kaya dapat pinaninindigan mo yun. I'm contented with what I have now. I hope let's just let each other live with peacefulness. Hindi ka na bata para hindi mo maintindihan at matanggap ang sinasabi ko. You should take care of yourself. Ipaparating ko na lang kay Adrian ang sitwasyon mo kung ayaw mo siyang tawagan. Skylight, I have something to tell you. Napatigil siya at napatitig ng mataman sa lalaki. Wala siyang maayos na ideya kung anong sasabihin nito sa kanya. Pero umaasa siyang hindi ito tungkol sa pagitan nila o sa nararamdaman nitong gusto pa rin siya nito. If that's the case, tatapusin na niya agad ang usapan. Nagsinungaling ako sa'yo. Pahayag nito. Bagay na bahagyang ikinapangingkit ng mga mata niya. Napaisip siya saglit bago naging komportable ang kanyang facial expression. Humalukip-kip siya. Pagpapahiwatig rito na handa siyang makinig. What if? Mukha itong alanganin kaya pinakitaan niya ito ng matigas na facial expression.
What if I tell you that you were just with me that night? Tumaas ang kilay niya. For a moment, hindi niya agad naunawaan. Ngunit di kalaunay, nakuha na rin niya ang ibig nitong sabihin. At hindi siya natuwa roon, kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig. That I lied because I was just bewitched by Adrian temporarily. That the truth is, I made love with you and that kid is mine. Unti-unting tumaas ang gilid ng labi ni Skylight. Hindi dahil natuwa siya sa kanyang narinig, kundi dahil naasar siya. Sino ito na sa inaakala nito para paglaruan siya? She was being deceived and toyed once. The hell would she let it happen again? You know that it's hard, or maybe it's impossible to believe you again. You can't deceive me with another lie anymore. Sa loob ng 1 taon, natutunan niya ng kontrolin at manipulahin ang nararamdaman niya, kaya hindi na siya magpapauto. What if I can prove it? How? When even a DNA or paternal test result can easily be faked nowadays. Okay na sa akin kahit hindi ko malaman kung sino ang ama ng anak ko. At kung ikaw din lang, mas mabuting hindi ko na talaga malalaman pa. Mariin niya ang tugon dito. Hindi na niya kailangan pang makipagdiskusyon dito ng mas matagal tungkol sa kahit anong bagay. She looked at him with fixated gaze once more. Saka na siya nagdesisyong tumalikod. Hindi mo siya mahal. Napihit na niya ang doorknob at bahagyang nabuksan ang pinto nang muli itong magsalita. Wala man itong binanggit na pangalan. Alam na alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Agad na pumasok sa isip niya si Dylan Eros. Napaka-interesante para sa kanya ang pahayag ni Kin, kaya siya napalingon dito. She took some time to think before she gave him an answer. Kailangan ko siya. Sabi niya. Bakit naman kasi niya aaminin ng isang importanteng bagay sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan? She knows what she feels, and she's aware of it. Pero hindi niya maaaring basta na lang sabihin ang totoong nararamdaman niya sa kung sino-sino lang. Alam ko, ginagamit mo lang siya bilang suporta. Ginagamit mo lang siya para sa anak mo. But you don't have feelings for him. I have feelings for him. Hinahangaan ko siya. Mabilis niyang sagot. Pero yung romantic feeling, wala ka naman talagang gusto sa kanya, di ba? Gusto niyang bumuntong hininga nung mga oras na iyon. Bakit ba kailangan pa siya nitong questionin? Kung anong nararamdaman niya, hindi na dapat ito inaalam at pinapakialaman pa. That thing and that person just pissed her off. Tama ka. But it's up to me to decide until when he can stay beside me. Hanggat kailangan ko siya, gagamitin ko siya. It's a bluff. Pinaninindigan talaga niyang huwag ipaalam sa ibang tao ang totoong nararamdaman niya. Maiwan na kita. Sabi niya at tuluyan na niya itong tinalikuran. Confident niyang binitawan ang mga salitang iyon sa harap ng ex-boyfriend niya sa pag-aakalang wala siyang masasaktang damdamin o maaapakang ego. Ngunit nang tuluyan na niyang mabuksan ang pinto, laking gulat niya nang bumungad sa harap niya ang hindi maipintang muka ni Dylan Eros. Base sa hindi normal na itsura nito, sigurado siyang narinig nito ang mga sinabi niya. Natuliro nang wala sa oras si Skylight. Tila may malaking bagay na bumara sa lalamunan niya, kaya hindi agad siya nakaimik. Narinig ba niya? It's so obvious with that mix of anger and sadness look at his eyes. She thought, for the first time, she cared about Dylan Eros' feelings, and she felt the guilt. Ngunit hindi iyon first time. She'd always cared for him. Hindi lang niya alam kung kailan pa iyon nagsimula. Siguro noon pang mga bata sila, o noong nalaman niyang magkaibigan na sila noon pa. She doesn't want to hurt his feelings, whether it's intended or not. She would always care about it, about him. That's why when their eyes met, she suddenly felt the urge to explain and say that she's sorry. Pero bakit? Naisip niyang bakit niya gagawin iyon? Do they have that kind of relationship? Paiiralin na lang niya ang pride niya. Dahil sinong makakapagsabi kung tama ang interpretation niya o masyado lang siyang assuming? Paano kung ganun lang talaga ang bumungad sa kanyang facial expression ni Dos? As long as he won't question it,
iisipin na lang niyang wala lang iyon dito. She calmed her inner senses down and acted as if nothing happened. Let's go. Kaswal na saad niya. Nanatili itong nakatingin sa kanya nang hindi nagbabago ang ekspresyon at hindi ito umimik. She avoided his gaze and started moving on the space on his side. Magtutuloy na sana siya sa paglalakad nang mapansin niyang papasok si Dos sa loob ng kwartong pinanggalingan niya. Hoy! Hinawakan niya ito sa braso. Bahagya pa siyang nagulat at napahanga sa kung gaano iyon kahubog. Napaisip tuloy siya kung nagpupunta ba iyon sa gym o ano. But then, she erased the thought when he looked at her. Tara na, uwi na tayo. Mariin niyang bigkas. Tumango naman ito. Nagsabay na sila sa paglalakad. Ngunit hindi pa sila nakakapitong hakbang nang tumigil si Dos at tumikot. Skylight stopped and followed him with his eyes, wondering. Walang dahilan para pumasok ka pa doon. Pagsisermonia dahil buong akala niya, pupuntahan nito ang ex niya sa loob ng hospital room nang ito ay magsimulang maglakad. Pero nilagpasan nito ang pinto at dumiretso sa bench kung saan ito umupo kanina. May pinulot ito sa upuan at itinaas niyon ito upang ipakita sa kanya. Cellphone. Napahinga ng maluwag si Skylight at napairap nang hindi niya sinasadya. Ulyanin. She turned around and continued walking, followed by Dylan Eros. Wala na naman silang imika nung makasakay sila sa SUV. Dos drove and she sat on the passenger seat. Ilang beses siyang bumuntong hininga habang binabaybay nila ang daan pabalik sa bahay ng mga Madrigal. When they were halfway there, she finally decided to break the silence. Ulyanin ka pala. Wala siyang ibang naisip na pwedeng sabihin, but at least she had opened a topic. Kesa naman tuluyang maging awkward ang kanilang sitwasyon. Parang ang tagal na nilang magkasama, parang ang tagal na rin nilang magkakilala. Pero hindi niya maiwasang tanungin sa kanyang sarili kung bakit parang wala pa ring progreso ang kanilang relasyon. There's always the awkwardness na panira lagi ng moment. Ginagamit mo lang pala talaga ako. And then, again, the awkwardness. Nasamid siya ng sarili niyang laway. Akala niya ang pag-o-open ng bagay na malayo sa mga salitang binitawan niya sa harap ni Kin tungkol sa relasyon niya kay Dos ay magsasalba sa hindi komportableng hangin na namamagitan sa kanilang dalawa ng huli sa loob ng sasakyan ng mga sandaling iyon. But she's wrong. It's as if she was caught red-handed. She was cornered and there's no way out. Sumuliyap siya sa lalaki just to find out na nakafocus ito sa daan at seryosong-seryoso ang muka. She absent-mindedly cleared her throat. I didn't mean to say that. It's not really... Bagay na hindi normal na nangyari sa kanya. She can talk professionally and confidently even in the middle of panel interrogation during thesis defense. Ngunit bakit iyong nangyayari sa kanya sa harap ni Dos? Si Dos lang naman talaga ito. Bakit tensyonado siya? Okay lang, sabi ng lalaki. Agad siyang napatingin dito at hindi na niya naalis ang kanyang titig. Kung kasing ganda mo naman, kasing sexy mo. Oo. Lahat sa'yo maganda. Willing ako magpagamit. Laspagin mo ako hanggat gusto mo. Tapos tumingin na rin ito sa kanya. And with a dashing smile he said, Sayong-sayo ako, Skylight. She was pretty much stunned. Bahagyang lumaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatitig sa mukha ni Dos dahil sa mga sinabi nito. Pilit niyang inintindi ang mga sinabi nito. But she was confused. Willing magpagamit? Laspagin? Ibang bagay yata ang tinutukoy nito. O siya lang iyong may mataba at berdeng utak. Lalong nagsalubong ang kilay niya nang ngumisi ang lalaki. She thought she's so slow. Excited si Dos. Makikita na niyang muli ang babaeng gusto niya. It's been 5 days since she last saw her. And he missed her so bad. Skylight went on an educational trip to the south. Kaya hindi sila magkasama ng ilang araw. Kaya naman, nung matanggap niya ang text nitong nakalapag na ang eroplanong lula nito, dali-dali siyang umuwi sa apartment nito mula sa auto shop. Dapat sana ay maghapon siyang tatao sa shop bilang manager dahil wala si Gian at hindi niya alam kung saang lupalop ito nagpunta. Ngunit dahil nga sa excited siya makita ang kanyang iniirog,
Ipinasa na lang niya ang pagbabantay sa isa sa mga mapagkakatiwalaan niyang empleyado. Using Skylight's SUV, he drove back to her house. Uunahan niya itong makarating doon. May mga naiwan siyang hindi nahugasang pinggan, baso at mga kutsara sa lababo. Kaya dapat malinis na iyon bago pa man ito dumating. He drove the car in a faster speed, but he realized he still arrived late just when he parked it few meters away from her apartment. Gayunpaman, napangiti na rin siya nang makita ang likod ng babaeng nakatayo sa tapat ng hagdan patungo sa apartment. She was in a floral dress and her hair was tied in a ponytail, something that is new to his height. Mukhang hinihintay na siya nito. Halos mapahagikik siya na parang babaeng kinikilig habang iniisip iyon. He went out of the car with all smiles. Plano niyang gulatin ito at isorpresa kaya nagdahan-dahan siyang lumapit sa likuran nito. He managed not to make any noises until he had finally reached her. He surprised her with a hug from behind. "Namiss kita." Seryosong bulong niya habang sinusulit ang pambabaeng amoy nito. He even closed his eyes to indulge more into the warm feeling. Napansin niyang nagbago yata ito ng gamit na perfume, pero hindi na niya iyon masyadong binigyan ng pansin. Totoong namiss niya lang ito kaya kahit hindi nito gustong ang pagyakap sa kanya ay ginawa pa rin niya. He just missed her so much. "Dos?" A man's voice suddenly interrupted him, causing him to open his eyes. Pagbukas niya ng mga mata, nakita niya si Gian sa harapan. Nanlalaki ang mga mata at mukhang labis na nagulat. Bumaling ang kanyang mga mata sa tapat ni Gian kung saan nakapark ang isang itim na Mercedes na kanina bago niya niyakap ang babae ay wala pa iyon doon. Beside the luxury car was a woman standing in black t-shirt, tight jeans and sneakers, staring blankly at him. It's the girl he's been longing for. It's the girl he's been missing. It's the girl he had supposed to hug. Napabitaw siyang bigla sa babaeng yakap-yakap niya. Hindi ito si Skylight.